Sinusundan lang ng isip kung saan aagos ito. Di Thank na you so much. alam kung susulong o kung saan papupunta. Ayos lang. Bakit nga ba mahilig tayong mag-post ng pagkain? Sa bawat kuha ng umuusok na samgyupsal, kape mula sa bagong bukas na cafe, o kahit ng simpleng ulam na ginawang Instagrammable, parang natural na lang sa atin ang humugot ng cellphone at i-post ito sa social media. Pero napapaisip ka rin ba minsan, bakit nga ba ginagawa natin to? Flex lang ba? O baka may mas malalim pang dahilan? Malaki ang papel ng pagkain sa halos lahat ng aspeto ng ating buhay. Mula sa mga simpleng salo-salo hanggang sa mga engrandeng handaan. Hindi lang ito tungkol sa kalam ng tiyan. Para sa marami, ang pagkain ay simbolo ng tagumpay, kasiyahan, at minsan pagbawi sa mga panahong puno tayo ng mga hinarap na pagsubok. Kapag kababangon natin sa panahong kailangan nating magtiis o magsikip ng sinturon, mga araw na puro lugaw, instant noodles o ulam na tinipid, ang pagkain sa labas o ang pagbili ng mamahaling pagkain ay parang isang gantimpala. Kaya naman ang pag-post nito ay hindi lang simpleng flex. Ito ay dokumentasyon ng tagumpay. Para bagang sinasabi mong nakakaahon na ako. At kahit hindi man ito ang intensyon ng lahat, unconsciously nagiging paraan ito ng self-validation, na may kakayahan tayong alagaan ng sarili, na may access tayo sa masarap at minsan na kaya natin ang in o uso na lifestyle. Pero sa kabilang banda, may epekto rin ito sa ating mga kaisipan, lalo na sa larangan ng self-esteem at social comparison. Kapag nagpo-post tayo ng pagkain, minsan nakakatanggap tayo ng likes, comments, at affirmations. May mga nagsasabi ng sarap niyan, at sa bawat reaksyon parang natutugunan ang ating pangangailangan na makita, marinig, at mapansin ng iba. Ang pagkain din ay nagiging tulay ng koneksyon. Minsan may bigla ang magko-comment, "Uy, paborito ko yan. Oks yan, natikman ko din yan." Sa ganitong paraan, nabubuhay ang alaala ng pagkakaibigan at shared experiences. Para naman sa mga taong lumalaban sa depresyon o anxiety, ang pagkain ay maaaring bahagi ng kanilang coping mechanism. Ang simpleng pagkain sa labas o pagtikim ng paboritong ulam ay isang small win, isang hakbang patungo sa pag-aalaga sa sarili. At ang pag-post nito ay pagmamarka ng kanilang progress sa journey ng healing. Pero may negatibong epekto din ang pag-post ng pagkain. Araw-araw, sunod-sunod ang post ng mga nasa friend list mong laging nasa cafe, ng office mate mong may bagong tinikman na pagkain, o ng vlogger na tila walang tigil sa food adventures. Hindi maiiwasang magtanong tayo, bakit sila meron, samantalang ako wala? Diyan pumapasok ang social pressure at insecurity. Lalo na kung kasalukuyan kang nagtitipid, nag-a-adjust, o may pinagdadaanan. Ang dating simple lang na food post ay maaring maging sanhi ng silent competition or worst, self-doubt. Isang paalala lang ha, sa susunod na mag-post ka ng pagkain, okay lang naman to celebrate it. Ipagdiwang mo ang bawat tagumpay, maliit man o malaki. Pero itanong mo rin sa sarili mo, para kanino ba ito? Para ba to sa ex mo upang pagsasihan niyang hindi na kayo? Para ba ito sa nagbully sa'yo nung high school na malamang hindi pa nakakatikim nito? Ano ba ang kwento na kaakibat ng post mo? Sinsero ba ang nakatagong mensahe mo? Sana ang bawat post ay upang makatulong ka sa iba na makaramdam ng pag-asa, pagkatotoo o inspirasyon. Hindi kailangan maganda ang plating. Hindi kailangan nasa mamahalin kang kainan. Dapat sa bawat post, ang iyong intensyon ay magbahagi ng tunay na kwentong nagpaparating ng good vibes.
o paanyaya na tila bagang nagsasabing deserve din ito ng lahat. Sapagkat mas malasa at mas matamis pa sa pinost mong pagkain ang bawat magagandang alaala na maaari mo din namang ibahagi sa bawat pag-flex mo. Tulad ng episode namin ngayon, ito ay mga food recommendations na sana inyo ding matikman. Pero higit pa riyan, nais namin ibahagi ang ligaya at kami nananalig na sana ito din ang ligaya na inyo ding nadarama.